dapat kasi hindi mawala sa kwento yung tunay na nangyari sa likod ng pagtatag ng PFP. Ang hindi dapat mawala sa kwento na ito, noong taong 2017, nung nagkaroon ng anniversary ang MRRD sa Pasay City, Cuneta Astrodome. Para maging official lang yung ating usapan, yung MRRD, yan yung grupo na isa sa mga original groups na sumuporta sa candidacy, sa pagiging kandidato ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Nung nagkaroon ng anibersaryo ang MRRD doon sa Pasay, out of the blues, sinuggest ni Presidente Duterte sa mga tao ng MRRD, which filled up the whole Cuneta Astrodome, na ang suggestion niya was for the MRRD to put up a political arm or a political party that will become the administration's party in the coming midterm elections of 2019. Ganun po talaga yung balak noon. So, sometime in 2018, early 2018, 107 of us, talagang tandaan na natin kakuha, no? Nag-gather dun sa Calatagan, Batangas to organize Partido Federal ng Pilipinas. Doon po nag-umpisa yan. Pero ang idea niyan po, nagmula talaga kay Presidente Duterte. So, sa pangalan pa lang ng partido, klarong-klaro na ang dapat isinusulong ng partido is yung federal form of government. Ngayon po, bigyan ko lang kayo ng madaling kwento. Tingnan niyo po yung logo ng Partido Federal ng Pilipinas. Hindi naman po sa pagmamalaki. Ako po ang nag-design yan sapagkat arkitekto po kasi ako na artist din. No, so kinreate ko po yung logo na yan. Pero gusto kong bigyan ng kwento yung logo na yan. Noong una, ang kulay natin sa Partido Federal was green. No? Kasi yun ang color ng MRRD, green. Kung makikita ninyo yung Constitution and bylaws natin, nakadescribe doon kung ano yung logo ng partido. Ang nakalagay doon sa logo ng partido ay siyempre yung pangalan at saka yung kamao. Yung tatak Duterte na kamao. So, nung dinidesign ko po yung logo, nag-umpisa yan doon sa Aguila, nandiyan na si Aguila, no? Representing yung bayan ng ating Pilipinas at saka yung taong taga Davao. Kaya doon po nag-umpisa yung konsepto ng lagyan siya ng Aguila. Ngayon, hindi ko naman pwedeng walain si kamao kasi yun yung nakalagay sa Constitution and bylaws. So makikita niyo, doon sa original logo, meron po siyang kamaong ganyan. Pero honestly, hindi ko po talaga siya gusto. Kasi parang kumbaga, parang pilit na pilit, ang hirap talaga siyang gawing artistic. But since I was speaking to the logo described in the Constitution and bylaws, I had to put the closed fist. So yun po yung original na logo ng Partido Federal ng Pilipinas. So nagkaroon ng midterm elections, and then after the midterm elections, iba na po ang magkwento yan kasi masyadong matagal yan. After the midterm elections, nagkaroon ng divisions among the party. Tapos yun nga, lumitaw bigla itong si Governor Ray Tamayo. Kasalanan ni Asam yun. So lumitaw si Governor Tamayo, naging presidente siya ng partido at nagkaroon ng pagbabago yung ating logo. Nagkaroon ng pagbabago. Noong una, ang dumating sa chat is binago ng taga Mindanao, hindi ko alam kung sino binago. At yung parang clone ng Agila, parang ginanon yung mundo, ganyan.
maintindihan eh, kung not even from an artistic point of view, hindi ko siya maintindihan kung anong message na gustong i-come across. So pinaglaban ko, kasi sabi ko, ako naman ang gumawa ng original yan, hindi pwede. So, ang ginawa ko, binago ko, no, hindi ko pa rin tinanggal yung clause. Kasi yun nga, kailangan maging consistent with the feast. Kaya nga po, yung Agila, nagkaroon ng dalawang clause. No? At bit niya, yung banner or yung scroll ng what is supposed to represent the draft of the federal form of government sa Pilipinas. So, doon sa buong kwento even about the logo, even about the establishment of the party, ang hindi nawawala po doon sa dalawang kwento na yan, si Digong at saka si Federal Form. Ngayon, fast forward, ginawa nating official candidate si BBM bilang presidente sapagkat nandun pa rin naman yung Duterte name. Kasi nga, at that time, talagang niluluto yung unity. So nandun pa rin, hindi pa rin nawawala si Duterte. So nagkaroon ng eleksyon, nagkaroon ng landslide, pinakamalaking electoral mandate na pwedeng ibigay sa isang presidente at vice-presidente. Pero ano nangyari? Hindi pa nga umiinit yung kwento nga sa Malacanang, pinagplanuhan na nilang tanggalin si Duterte. Inumpisahan na kagad nilang planuhin ang pagtanggal kay Duterte. Hindi ako nagtataka. Kasi makikita naman natin Makikita natin ang naging istorya ng Marcos government. Nakita natin. Nasa social media yan, nasa dyaryo, nasa TV. Basta alam natin lahat kung ano nangyari. Ano nangyari? Yung umpisa pa lang. Tingnan ninyo yung kawalang hiyaan nitong Marcos government. Tingnan nyo. Hindi lang kawalang hiyaan, kawalang respetuhan, kawalang utang dolooban. Ang una-unang ginawa, sinibak si Vic Rodriguez. Bago sinibak si Rodriguez, ako mismo sa telepono ko, nakatanggap ako ng 160 intelligence reports sa mga kabalastugan kulo ni Vic Rodriguez. Sino ang nagpadala? Si General Lanchon. Hindi niya pwedeng itanggihan sapagkat nandito pa rin yung Viber chat namin dalawa. So, noon na, gusto ko maniwala. Hindi ko naman kilala si Attorney Vic Rodriguez. Gusto ko maniwala. Pero, alam naman natin na nangyari, dinahiran ng malayon para siya sibakin. Ngayon, nung sinibak si Attorney Vic Rodriguez, talagang kinita ko siya. Kinita ko si Attorney Vic Rodriguez sa tulong ni Brother Asa. Nung nag-meet kami, sinabi niya sa akin, walang katuturan lahat siyang mga intelligence reports na yan. At dapat nga, kasuhan nila ako. Pero ano nangyari? Kahit na isang kaso, wala silang isinampa. Sapagkat puro kasi namalingan lahat yung intelligence reports na yun. So, ano pa ang kadahilanan kung bakit talaga siya sinibak? Sinibak siya sapagkat gusto niya mag-establish ng isang good governance na gobyerno. At ito naman ay tinutulan ni Lisa Araneta Marcos na inexplika ni Atty. Vic sa kanyang libro. Kung gusto nilang questionin yung mga sinulat ni Atty. Vic Rodriguez, bakit hindi nila pailan ng libel? Bakit hindi nila pailan yung libro na ipatigil ang pag-imprenta niyang libro na yan? Sapagkat yun ang katotohanan. Kaya ako ito pinapaliwanag sa inyo mga kapatid. Kasi nga, nasa isang partido tayo na ang konsepto is federal form of government. Pero anong ginawa ni BBM? Anong ginawa niya? Umpisa pa lang ng administration niya. No, that is not my priority. Tila wala nang pag-asa ang federal form of government.
Eh yun ang tinayo natin itong partido na ito dahil doon, tapos hindi niya ipupush. Ha? Hindi niya ipupush. Tapos, pinupush natin ang good governance, pinupush natin ang honesty, pinupush natin ang anti-corruption, and yet, ano ang nakikita natin lahat ngayon dito sa ating kapaligiran? Corruption talaga here, there, and everywhere. Kaya ako, I hold a different view. Pasensya na po, because we have the freedom naman to speak. I hold a different view that this party, that this faction of the party continues to support this government. I hold a different view. Sapagkat tayo po, pwede tayong tumayo sa sarili nating mga paa, sa sarili nating mga prinsipyo. Hindi tayo pwede maging sip-sibuto lang kay BBM sapagkat hindi naman niya tayo pinapansin in the first place. Hindi naman niya tayo pinapansin in the first place. Bakit pa tayo magpupumilit lumapit sa kanya? Bakit hindi na lang natin ipaglaban itong partido natin sapagkat hindi naman nila tayo pwedeng tanggalin as members? Wala silang karapatang tanggalin tayo. So, I ask all of you to make a stand. Sabi nga ni Brother Asan dito, I'm not even convincing you to join whatever group. Pero just make a stand. Just make a stand. Kasi naman, we are all responsible adults. Alam naman natin eh. We don't have to be convinced by everybody or by anybody for that matter. Klaro naman lahat ang mga issues eh. Tingnan nyo na lang yung nangyari lately sa Congress eh. Tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na lang how Congress prostituted Congress. Sila na yung prosecutor, sila na yung court of law, sila na yung detention center. Lahat-lahat na. Saan ka naman makakita? Isang teacher ng UP. Magkano naman ang sweldo ng teacher ng UP? Naging congresswoman. Pero ang mga bags, Hermes, Dior, ang mga relo, Patek Philippe, ang mga sapatos, Manolo Blahnik, Mac and Mac. Saan ka naman makakita? 240,000 lang yung population mo. Pero yung ayuda mo is 300 million. Ang infrastructure projects mo is 3 billion. Saan ka makikita? Sa Congress kasi, Hatshepsut, Romualdez, si Kimbo. So, ano na nangyayari? Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee. Hindi natin alam. Siya pala ang nakakuha ng kontrata sa Tacloban worth 6.9 billion. Oh, si Martin Romualdez, yung kanyang RIM management system. Katakot-takot ng mga kumpanya ang pinagkukuha. Tapos, BBM pa rin tayo. BBM pa rin. Kaya mga kaibigan, ganun lang po. Kasi po, I hate to say this, pero I will not, I cannot join any to support BBM. My cry and my protest is to defect from this government. Thank you. Dagdag ko, no? Buti na lang doon sa Congress, nandiyan si Congressman Marcoleta. Isa sa mga matino. At hindi pa nakapagpaling sinering eh. Kasi hindi pa man siya nag-file. Pero kung mag-file siya ng pagkasenador, sana 101% dito. Kasi siya yung isa sa matinong membro ng Kongreso na nagsasalita para sa ating interest ng ating, kagaya natin, mga PNP. Pero bago po dyan, medyo baitan po ang aking boses.